Kasasabi pa lang mga kababayan ni VP Inday Sara Duterte na hindi marunong magpresidente itong ating nakaupong singag-ngag ay kinumpirma agad ito nang walang iba kundi si PBBM mismo. Pinatunayan niya mga kababayan na hindi talaga siya marunong maging presidente dahil kung kailan tumama ang bagyo saka palang nag-ready. At nung tinanong na, Mr. President, ganito, ganyan, ang dami na nasalanta. Napakamot ulo lang si Ngag-Ngag mga kababayan at napasabing, ano nang gagawin natin? Hindi talaga marunong magpresidente mga kababayan. Yan din ang kinumpirma ni Attorney Vic Rodriguez. Panoorin po natin, pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong ating mga mababait na mga viewers. Si Madam Cecilia Adane from Japan. Thank you so much po Madam Cecilia. Ang ating kababayan si Maria Tambong. More power daw from Toronto, Canada. Thank you so much po. At ang kababayan natin, si Ma'am Evelyn Presto. Thank you so much po, Madam Evelyn. Narito po ang video. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Don't know how to be a president. Earlier lang yan ha. Not so long ago mga kababayan. Wala pang isang buwan. Sinabi ni Sara. Tapos meron doon na nakuha ng video na tapos dito mga kababayan, mapapatunayan natin na tama talaga si Sara. Tama talaga. Pag ganun si Marcos Jr. na sinasabi niya ulo sa dandruff mga kababayan. Ano ba gagawin natin? Lost. Ngiwi-ngiwi konti mga kababayan. Anong gagawin natin? Kulang na lang umiyak mga kababayan. Tama talaga si Sara, no? Hindi alam maging presidente. Akalain nyo mga kababayan ha, ngayon palang magre-ready. Patagal na yung bagyo dyan Sa satellite pa lang mga kababayan, alam na natin na tatama yan dyan sa Kabikulan. Ngayon pa lang magbabaro ng rubber boats galing sa Mindanao. At saka yung mga kababayan, yung plano nilang hot meals o ganyan, pagkain. Hindi SWD. Sabi next month pa daw ready. Animal? As a president, I mean, tama ba yung ganyang reaction na nakikita ng publiko na very weak ang presidente na hindi niya alam, tinatanong niya yung kanyang mga cabinet secretaries, ano ba gagawin natin? Na parang problematic. So kung napanood niyo po yun, ano yung view niyo sa ipinakita niyang kahinaan o weaknesses? Well, it only validated the statement made by Vice President Inday Sara Duterte most recently that he doesn't know how to discharge the function of the office of the President. Correct. Nakakahiya. Preside over an ongoing disaster. Magaling lang yan sa paggastos ng pera mga kababayan sa mga walang kabuluhan. Ewan na natin saan napupunta ang pera. Kinakailangan alam mo na ang gagawin mo dahil lahat ng tao sa ilalim mo nag-aantayan ng command from you. If you do not know what to order or what to command, yan talagang mangyayari. And all the issues na pinagmimitingan during live telecast naka-live pa yun ha? Yung briefing na yan, dapat yan before dumating, bago tayo hinambalos ng bagyong yan, alam na nung mga tao all the way to the barangay level kung ano ang gagawin nila. Tapos dapat mga kababayan, mayroon ng mga information drive kung ang gagawin ng mga tao o dito ang evacuation, dito ganyan yung sakaling magkabaha. Anong preparasyon ng mga ngag-ngag mga kababayan? Wala. Sa halip, inuuna ang pagtugis sa mga Duterte. Ngayon, tumama ang baha. Walang alam kung anong gagawin. Kamot ulo na lang mga kababayan sa kanilang mga balakubak dyan sa ulo. How to come up with our DOST ready-to-eat box. Tapos etong, isa pa tong, patawa-tawa mga kababayan, nag-come up pa daw sila ng ngayon palang magka-come up ng ready-to-eat box. Kailan pa yan mapapakain sa mga nabahaan? It's a day box na lahat na siya kakainin mo na lang. There are protein bars and all those stuff. Galing sa DOST. So we're about to launch it next month. Diyos mio. Mga nabahaan. Mag-antay pa kayo ng 1 month, next month pa, bago kayo mabigyan ng ready-to-eat box. Nangyari na yan, nagawa na yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong preemptive evacuation, pre-positioning not just of the relief goods. Bakit hindi nila gayahin si dating Pangulong Digong?
Baka sabihin nila, baka sabihin mga tao, gaya-gaya tayo. So what? Kung yan ang nakakabuti sa bayan, gayahin nyo. Hindi namin kayo kukutsain. Iba ang ginaya ni ni Marcos mga kababayan, si Panot, ng isang dilawan. Idol talaga ng mga dilawan. But pre-positioning of government assets, tractors, trucks, heavy equipment, so that in case of mga rubber boats, dapat ang daming pera mga kababayan, hindi makabili ng rubber boats. Billion, it's me. A wide magnitude of destruction. Ay ganang magpa-concert, Bagoong Pilipinas concert. Ayuda, billions per day ang gastos. Hindi makabili ng rubber boats para sa kaligtasan ng mga or inconvenience doon sa locality. Papasok na yung mga tao dyan at madali na tayo magkaroon ng clearing, madali tayong gumawa ng rescue. Ang hirap pa sa Davao, sa Mindanao, ng rubber boats. Yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating Maritime Police, even the Armed Forces personnel, dapat nandyan na yan. Pag si Kibuloy, 5,000 pulis mga kababayan pinadala, pero sa Naga ngayon, nasaan mga pulis? Takot ba sa tubig? Anyway mga kababayan, yung binasa pala doon sa gusto mag-file ng human rights violation ang mga pulis dahil binasa daw sila ng ng mga taga-KUJC. Kaya ngayon sa baha, parang natakot. We cannot takot ba kayo sa tubig? Be reactive all the time. We have to be proactive. Dapat bago pa dumating yan, alam mo, Maharlika, ang pagresponde sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng political Hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientist natin Ang galing nung namumuno ng Department of Science. Palibasa mga kababayan, ang nilalagay ni Ngag-Ngag dyan sa kanyang mga opisina, mga politiko, mga Rimulya, sino, Gatchalian, ano ba aasahan mo dyan? Pampapapogi ang mga inuuna mga kababayan. Kulang sa talagang kapasidad na talagang nakakatulong dyan sa kanilang trabaho dapat. Hindi yung mga technology natin All they have to do is to listen to him at sundin yung kanya mga payo at sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa dyan at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. Tapos mga kababayan, sa dami ng perang pang-ayuda, bilyones na, trillions na nga mga kababayan, yun talaga tutuusin. Budget ng administrasyon for that past 2 years. Tapos ngayon, mayroon na totoo sa kuna na dapat ayudahan. Kulang daw sa budget. Saan nyo dinala yung mga bilyones na ayuda? And then, kaya talaga nakakagalit. Maraming Pilipinong namamatay Ang dami na namang namatay. Merong nagsisirculate na video, viral na yun, Maharlika, hindi ko alam kung nakarating sa inyo dyan sa Amerika. Doon sa Bicol, 4 yata na magkakapatid. Marami pa ang hindi na-report mga kababayan na namatay. Sorry sa'yo. Talagang nakakapanglumo mga kababayan. 4 na kabataan, sabay-sabay nalunod. Patay. Yeah. Hindi ba nakakagalit yun? Wala nang empathy sa taong bayan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. And what? Ano sasabihin natin? Mag-intay tayo ng another how many more years? Sabi pa, wala na tayong magagawa kundi mag-antay na para daw mawala ang baha. Paano na yung natrap? Paano kung matagal pa humupa ang baha? So how many more deaths should we see, should we witness until he ends his term? Itong nakakagalit. At to think ba kababayan ang bagyong ito, yung mga nakaraang bagyo mga kababayan, hindi man yan ganyang kalakas tulad na Odette, bagyong Hayan, o Yolanda. Lower category po yan mga kababayan. Pero dahil hindi po maganda ang pamamalakad ng gobyerno, lalong-lalo na sa flood control, na billions and billions and trillions na siguro ang ginastos. Saan napunta? Dapat sana nagamit yan sa pagpapabuti ng mga kababayan, daloy ng baha, na doon na lang sa mga ilog mga kababayan. May mga flood control, mga floodgate, mga dike. Anong nangyari? Kanya-kanya sigurong bulsa. Kawa tayo mga Pilipino. Samantalang ang ginagawa lang ng kanilang gobyerno, kurakot dito, kurakot dyan. Ulitin ko, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs? Pangatlo na ito, na lumubog ang napakaraming bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sabihin. Sa tuwing may bagyo na lang mga kababayan. We're just making a political issue out of your SONA statement. No, madaming namatay.
ang daming namatay. May karapatan tayo mga kababayan magreklamo ha, dahil ang perang ginagastos dyan, pera natin, taong bayan, galing sa ating pinaghirapang buwis. Kung habang ongoing, yung mga pagdadaloy pa ng tubig, marami pang madidiskubring patay. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na tama talaga si VP Sara na hindi marunong pagpresidente ang nakaupo ngayon? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.